Welcome back to my channel, Ramir Boulder. Ang vlog po natin ngayon ay tungkol sa malawakang rally na nagsisimula na po dito po sa EDSA Shrine. Tayo tututok ngayon. May mga rally din po sa Lunita Park. Mas malaki po ang crowd doon. Ito po ay rally ng uh, protesta ng bayan laban po sa mga anomalya no, na flood control project, ghost project ng pamahalaan. Kasalukuyan pong nagtitipon-tipon ngayon ang mga kababayan natin dito sa EDSA Shrine upang ipanawagan, iprotesta ang lahat ng mga sangkot sa anomalya sa flood control project. Ito po. Patuloy po ang ating pagtutok sa iba't ibang mga lugar na pinagdarausan ngayon ng mga kilos protesta. Kuha po tayo ng update mula kay Mariz Zumali mula sa People Power Monument. Mariz, anong latest dyan sa iyong kinaroroonan? Ito po, People Power Monument ito. Along EDSA and White Plains. Protesta ng bayan, a special GMA Integrated News coverage, no? At Ivan, nandito tayo ngayon, nandito pa rin tayo sa may White Plains Corner EDSA, no? Kung saan talagang punong-puno na yung kalsada sa dami ng mga nakikilos protesta. At sa punto pong ito ay kapanayamin na po natin si Kiko D. Siya po ang convener ng Tindig Pilipinas. Magandang umaga sa iyo, Kiko. Umaga po. Una sa lahat, ano ba ang simbolismo na ipinakikita ng pagkikilos protesta ng napakaraming mga tao ngayon, mga kababayan natin ngayon dito sa People Power Monument, dito sa may White Plains area? Well, hindi po aksidente na pinili natin yung September 21, pinili natin yung People Power Monument. Ang paalala nito ay yung pagsasama-sama ng taong bayan upang makakamit ng pagbabago sa ilalim ng diktadurang Marcos. Paalala din po ito na mapayapang paraan ang naging sandata natin upang makalaya mula sa diktadura. Mapayapang paraan din po yung magiging sandata natin upang makalaya tayo sa katiwalian. Yung gusto po nating igiit na ang bunga ng People Power Revolution ay yung ating 1987 Constitution. Nagbibigay siya sa atin ng mga kapangyarihan upang mapatanggal po yung mga tiwali sa gobyerno. Upang mapatanggal daw yung mga tiwali sa gobyerno. Ang dami po talagang tiwali ngayon. Magmula dito sa Senate, sa Congress, sa Judiciary, sa Executive. Andiyan na po yung sa DPWH, yung Secretary, yung Past Administration at saka Present Administration. Lumubog na po ang Pilipinas dahil sa korupsyon. Ang utang po ng Pilipinas is nasa 17 trillion pesos. Nakakalulang utang. Pamamagitan ng eleksyon, sa pamamagitan ng legal na paraan. So ang panawagan po natin ay isang mapayapang protesta. Tinututulan natin ang lahat ng mga paksyong politikal, Marcos man yan, Duterte, mga pro-junta, yung lahat ng mga yan, tinututulan po natin. Ang commitment po natin ay sa ating 1987 Constitution, mapayapang paraan ng pagbabago. Gaano kahalaga yung pananagutan ng mga sangkot sa maanumalyang flood control project? Mahalaga po kasi kinata natin sa sobrang daming tao dito, totoong-totoo ang galit natin, no? Totoong-totoo yung nararamdaman nating inhustisya sa isang banda, mga taong nasasalanta ng bagyo, nababahaan, nagkakasakit dahil sa baha. Sa kabilang banda naman, mga allegedly sangkot po dito sa mga issue, sobrang ligaya naman ng buhay, pinupost pa nila sa social media. So yung galit na yan, kailangang ilalabas po natin yon. Pero proud na proud ako sa lahat po ng nandito, lahat po na nag-organisa ng protesta through the last few weeks, na mapayapang paraan ng protesta ang pinili. Ito po yung tatak Pinoy na uri ng pakikibaka, ito po yung commitment natin, ito yung pamana natin sa 1987 Constitution at ng spirit ng EDSA. Kiko, ano yung epekto? Gaano katindi yung epekto ng ganitong maanumalyang flood control project sa ordinaryong mga mamamayan?
So ang gusto po nating maipakita na ngayon na walang tatanggapin yung mamamayan kung walang mapapangalan, kung walang makakasuhan, kung walang makukulong. Napaka-critical ang trabaho ng gobyerno ngayon. Sawang-sawa na yung mamamayan kung hindi po sila Tama, critical talaga ang trabaho ng government ngayon dahil nga ang sangkot hindi lang ordinaryong tao, mga maimpluwensyang tao. Nandyan sa Kongreso, nandyan sa Senado, ang sangkot po ng mga ng mga senador at congressman ay ito talaga ang pinakamatindi. May mga kasabwat silang DPWH na opisyalis. Kaya po lumalim ng lumalim ang korupsyon sa bansa. magde-deliver pagdating sa korupsyon. Dadami lang po, dadami yung mga tao dito, dadami po yung mga protesta na nananawagan na sana matapos na yung kwento ng katiwalian dito sa Pilipinas. Sana po Kaya ako sumusuporta rin dito dahil pati ako apektado eh. Apektado tayong lahat, hindi lang siya, hindi lang sila, tayong lahat. kung bibiguin po tayo ng gobyerno Marcos na yun naman talaga ang track record nila, sisipain natin sila sa darating na halalan 2028. Kanina lang, Kiko, nakita natin yung pagdating na ng mga taong simbahan. Ano ba ang pinapakitang simbolismo ng pagsasama ng mga taong simbahan, civil society groups, mga ordinaryong mga mamamayan, mga kababayan natin na lahat nandito na ngayon sa People Power Month? Again, mahabang track record ng simbahan na payapang paraan ng pagbabago ang kanilang sinusulong. Yun din po yung sinusulong natin. So nagpapasalamat po tayo sa leadership ng ating simbahan na itong paraan ng pagbabago yung kanilang isinusulong ngayon. Tsaka kaisa din natin sila sa pananaw ng pagkakaisa. Wala po tayong sinasantong politiko. Hindi natin sinusuportahan si Marcos. Hindi natin sinusuportahan si Duterte. Lalong hindi natin sinusuportahan yung mga nagtatangka na mag-revolutionary government o mag-kudeta. Labag sa 1987 Constitution yan. Ang sinusuportahan lang natin ang taong bayan. Ang sinusuportahan natin ang ating karapatan na makilahok sa demokratikong paraan, ang karapatan natin na isipa yung mga tiwaling opisyal sa mga darating na halalan. Madaragdagan pa ba itong mga nandito ngayon? Ano ba ang inaasahan natin sa buong maghapon na kilos protesta? Ako po hindi pa ako nakakapaglibot. Ang alam ko po, akala ko 2,000 lang ang darating nitong umaga. Medyo malinaw naman ata na humigit na po tayo doon. At saka pre-program pa lang po ito. Yung buong programa natin magsisimula 2 p.m. So kung nanonood pa po tayo, tara na. Sama-sama po tayo dito sa People Power Monument. Isang mapayapang protesta na nanawagan ng pananagutan para sa lahat ng paksyon ng ating politika. Ano ang nais mong sabihing mensahe doon sa mga sangkot sa maanumalyang flood control project at sa lahat ng mga anomalya sa ating gobyerno? Dinggin niyo po ang boses ng taong bayan. The truth will set you free. Ilabas niyo na ang lahat ng inyong nalalaman. Tanggapin niyo po ang parusa mula sa taong bayan na hindi na kayo makakabalik sa pwesto at mapayapa po tayo makakapagtuloy sa ating demokrasya. Kay Cody, ang convener po ng Tindig Pilipinas, maraming salamat sa iyong panahon at mag-ingat kayo. Hindi ko na ikaw i-hold dahil alam ko marami ka pang mga gagawin. Salamat at magkikita pa tayo hanggang mamaya. Samantala mga kapuso, ayan po, nakikita naman natin, nandito na ako ngayon sa may baba mismo, nandito ako sa mismong kalsada dito sa White Plains, corner EDSA. At gaya nga na narinig natin kay Kiko D, pre-program pa lamang po ito ng gaganaping main program mamaya sa People Power Monument. At nakikita na naman natin kung gaano karami na yung mga tao rito, ito galing sa Akbayan Party List at marami pang grupo doon, merong ML Party List Group at marami pang iba, Tindig Pilipinas, Siklab, Sentro. Makikita natin lahat ng kurakot, managot, yan ang isa sa mga panawagan nila. Tama na, sobra na, ikulong na. Yan po ang kanilang sigaw. At makikita natin na bukod po dito sa mga ordinaryo nating mamamayan. Ito po ay rally ng korupsyon. Korupsyon laban sa manumalyang flood control project ng pamahalaan na lumalim ng lumalim dahil mga sabwatan ng congressman, ng DPWH official, Senado, mga senador na kasabwat din
sa anomalyang ito. Kaya po ito dapat suportahan po natin ang rally ito. Bawal po dito ang mga Duterte supporter na mga DDS na ang adhikain ay gawing presidente si Sara. Hindi po 'yun hindi po 'yun po pwede rito dahil ito rally ng mga anomalyam, ng mga kurap. Si Sara kurap 'yun. Mga nagkikilos protesta. Nandito naman po yung grupo ng mga taong simbahan. Ayan po, mga kasama natin. Ayan, nakita natin ito kanina nung dumating sila. Talagang very symbolic yung pagpasok ng mga kampana para ipakita yung mga taong simbahan na sila po ngayon ay nakikiisa dito sa kilos protesta na ito. Kapanayamin naman natin ang isa sa mga taong simbahan, ito si Father William. Father, ano yung nais nating ipakita? Bakit po tayo naririto, nakikiisa dito sa kilos protesta na ito? Ninanais lang natin na sa katuparan ng tunay na hustisya at katarungan, lalong-lalo na sa mga kasama natin dito na mga hindi lang mga mahihirap, kundi araw-araw nagtatrabaho, pero yung mga binabayad na mga buwis o mga taxes ay hindi nagagamit ng maayos. Paano po masisiguro yung pagiging mapayapa nitong kilos protesta po ninyo? Hinahangad lang ng protesta na ito ang pananalangin syempre at yung kaayusan lahat ng mga nandito. Kaya marami rin mga kapulisan na sinisigurado yung kaligtasan ng bawat isa. Maraming salamat po, Father William. Isa lamang po siya sa napakaraming mga pare na nakikisa na po rito dahil mamaya po mga kapuso ay magkakaroon po ng misa dito sa mismong White Plains. No? Makikita natin yung stage nandito na. Ayan. At naka-ready na rin po yung gaganaping misa mamayang 10:30. Ito po ay pangungunahan mismo ni Cubao Archbishop or Cubao Bishop Bishop Elias Ayuban. Ayan, nandito naman po si Father Robert Reyes. Father, gaano kahalaga yung kilos protesta na isinasagawa niyo po ngayon, Father? Napakahalaga kasi ang simbahan, ang papel ito ay magpaalala na sumunod sa mga utos ng Diyos, huwag magnakaw, huwag magsinungaling. Tama, huwag magnakaw, huwag magsinungaling. Pero yung ating mga mambabatas ay mga sinungaling, mga magnanakaw, mga humihiga na sa pera dahil sa korupsyon. Yan po ang nangyayari ngayon. Pagtaksil na, pagtalikod sa mga utos ng Diyos. Kaya simbahan may dakilang tungkulin na magsalita. Kaya nandito ang obispo, mga kabarerang Cubao, mga parokyano na nakikisa sa taong bayan dahil sa pagnanakaw, dahil sa kasinungaling, pagtataksil, pagpapanggap ng gobyerno, naghihirap ang taong bayan. Kaya kailangan tutulan at isigaw, ihinto na to at baguhin ang sitwasyon. Father Robert Reyes, maraming salamat po sa inyo. Patuloy po kaming makikibalita sa inyo sa buong maghapon na inyo pong pananatili rito. Samantala mga kapuso, kanina nagsimula na pong ayan, makikita natin na nagpapatuloy yung programa, no? Actually kanina nagsalita na sa entablado ang dalawang kongresista, si Congressman Percy Sandanya at si Congresswoman Dada, na mga representatives ng Akbayan Party List. Sa ngayon makakasama naman natin. Medyo lumayo tayo ng konti, masyadong maingay, hindi natin marinig. Ito po si Akbayan Party List Representative Percy Sandanya, no? Banda rito tayo. Itanong ko lang, gaano kahalaga yung pinakikita ninyong pagkakaisa, pagtitipon-tipon ngayon dito para magkilos protesta? Ano ang nais nating iparating? Napakahalaga nitong araw na ito kasi naninindigan ng taong bayan. Talagang sumisigaw, sinasabi na sobra na, tama na, ikulong na ang mga nagnakaw sa kaban ng bayan. Hindi simple yung pumunta dito sa EDSA today. Grabing sakripisyo.
serbisyo. Kanina may nakausap ako mga taga-galing Ifugao, nagbiyahe mula alas 5 ng hapon kahapon para lang makasama ngayon. Sabi nila para ito sa mga anak at apo nila na ninanakawan ng kinabukasan. Gaano kahalaga na maipanawagan at talagang makamit yung pananagutan mula dito sa mga sangkot sa maanumalyang flood control project. Sa mahabang panahon na nangyayari yung culture of impunity, malalang malala talagang mayroong may expose, may kakasuhan, pero sa dulo nakakalusot. Kaya ang sabi natin sa Administrasyong Marcos, asukatan kung sila ba ay seryoso at sincero, dapat may makulong. Dapat talaga sa rallying ito, ipakita natin ang suporta natin. Dapat may makulong sa mga involved sa corruption, lalong-lalo na dito sa flood control project ng pamahalaan dahil napakarami talagang ghost project. Ang protesta sa People Power Monument dito sa White Plains ay isang pagtitipon ng mga grupo at individual na nananawagan ng accountability. Isa na po ako ron. At transparency sa gobyerno, partikular sa mga issue ng korupsyon, mga proyekto ng flood control, napakaraming involved, napakaraming corrupt. Ang laki-laking perang involved dito na binubulsa lang ng ating mga mambabatas, mga opisyal ng DPWH. Dapat may mapanagot mula ngayon hanggang nung panahon ni Duterte na nagsimulang yumaman itong mga kontratistang ito. Dapat lang, nung panahon ni Duterte hanggang ngayon, kailangan nilang ibulgar, kailangan nilang managot sa bayan. Hindi biro itong nangyayari ngayon. Saan patungo itong kilos protesta nyong ito? Ngayong araw na ito, dito tayo ngayon sa People Power Monument, pero sa mga susunod na araw, tuloy-tuloy ang pagbabantay sa Kongreso, sa Senado, at lalong-lalo na sa Executive sa Malacanang para tiyakin na yung mga may pananagutan makulong at hindi makalusot. Para tiyakin ang mga may pananagutan na dapat makulong. Yan po. Kailangan po nating magkaisa muli upang mapanagot ang mga kurakot at magnanakaw, mga mapagsamantalang politiko, kasabwat ang mga tauhan, opisyal ng DPWH. Ano po ang inyong opinyon? Huwag niyo pong kalimutang mag-like at subscribe sa aking channel, Ramiro Boulder. Marami pong salamat. Salamat po.